layo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Susunod naman natin yung ating interview doon sa Paco kay Major. Okay, unahin natin yung Bureau of Fire Protection. Go! Naikot yung buong parang niya. Sir, nung ikot namin. Wala mga palay. Ito yung mga kasama ko sa National Office. Mga underpass, sir. Underpass din, ha? Nakasama ko sa basketball. Dahil dito. Sabi yung tagal na yun. Sa traffic ka pala. Ikaw na pala. Sino pala? Sige, puntahan natin. Ikaw na ano ngayon? CDS. CDS ng National. Sinong pinaka-ano? RD? Si Banyago. Chimsot Banyago, sir. Jimson Banyago. Balik na may siya. Si Stiles sana. Regional Director Lang? Arm. Arm? Bigat siya. Bakit natapang naman siya? Happy naman siya. Bagay. Oh, huli yan. Kasama yan doon sa interview ko doon sa at yan, at naipasok yung yun ay pakita natin yung sa Bureau of Fire Protection, dahil yun lang ang ating gustong maipakita ngayon sa ating programa, sapagkat ito yung bigla ang pagbisita na hindi inaasahan ng nasabing si Colonel Leonor Andrade, na siyang hepe ng Parañaque Police. At makikita po natin na talagang sa ating pagpapatuloy na pagko-coverage ng bagong taon ay mismo na nakita natin ang napakasipag na hepe ng Parañaque Police na si Colonel Leonor Ariel Andrade, At umikot po tayo doon sa iba't ibang tanggapan at nakita po natin yung pinupuri natin yung hepe ng Parañaque Police, ay napakaswerte po nung mga Parañaque sapagkat okay, at pwede na? Okay, at pulis yan. Ay yung yung tatlo sila. Oo, picture lang at saka at ipakita natin pati may video yun Oo, yung picture ipakita natin yung pagkamay nila. Yung picture taking nila para yan, At yan at pinupuri natin sapagkat bagamat yung nasabing si General Perez nang bumisita, bagong taon po yan. Kaya yung picture taking nila, yun ang ating kinunan. Dalawa yung picture na yan. At ipakita natin parehas. Yan, At nagpapasalamat ako sa tanggapan ni Colonel Ariel Andrade na natsambahan natin, sapagkat tayo, bagamat bagong taon, umiikot po tayo sa mga presinto, sa headquarters para malaman natin kung nagiging aktibo yung nasabing mga hepe. Yan, congratulations Colonel Leonor Ariel Andrade, ng Parañaque Police. Mayor, napakaswerte po ninyo sapagkat napakasipag ng nasabing hepe ng Parañaque Police.
Kaya sumasaludo po tayo. At siyempre, binabati rin po natin ng Happy Three Kings itong Bureau of Fire Protection sa pamamagitan ni General Perez, no? At okay, at isunod naman natin yung ating interview, Alin, doon sa kay Major Medina, no, ng Paco Station. At yan, at habang nagka-traffic po siya, ikinukunan po natin siya at hindi niya inaasahan na tayo ay pupunta roon. At in-interview natin ng personal, no? At yan, okay, go. Andito ako sa tanggapan mo. Ako nga pala si Ed Rosales, ang program host ng Wow Action Balita. At gusto ko lamang pong makunan kayo ng kaunting pahayag tungkol dito sa pagiging PCP commander nyo rito sa Paco. At kung kailan pa po kayo na-assign dito, sapagkat nakakatuwa naman na kayo ay bilang isang opisyal at PCP commander dito, ay nakikita natin na ang inyong magandang performance, kasi nasa gitna kayo eh. Ano ang masasabi po ninyo dahil ang balita ko malapit na po kayo mag-retiro? Okay, go. Pag dito sa trabaho rito sa Paco PCP, lahat naman natin nagagampanan. Dahil nga sa busy area to, lalo pa nga narito to sa sentro ng Paco. So, kaya kailangan talaga tayo nasa labas at tumutulong tayo, nag-assist sa traffic. Regarding sa vision order, generally peaceful tayo. Simula pa ng January 16, wala tayong reported na napatuban ng Aula Disgrasya sa firecrackers. Sa pagtitinda, wala tayo, hanggang ngayon wala tayong nakikita o nahuhuli na nagtitinda ng mga illegal na paputok. Meron mga pailaw lang na nariyan at meron naman silang permit na magtinda. Wala Sa sitwasyon regarding sa crimes, kahit pa sabihin nila Kapaskuhan, mataas yung crime rate dito sa Paco. Wala pa tayong na-report o nabablatter na insidente na dukot or snatching. Lesson tayo. Okay. At napakababa ng crime rate nyo rito, ibig sabihin po. Napakababa. Okay. At wala pang nangyayaring yung mga firing ng mga baril. Sa stray bullet, negative tayo. Negative, okay. Maririnig mo, mapapansin mo nga, wala ka halos marinig na paputok. Wala tayong paputok sa vicinity ng Paco area pa, wala pa. Okay sir, mula nung kayo ang maging commander dito, kumusta po yung ugnayan natin sa bawat barangay? Ay, yun ang inuna natin. Pagka-report natin, diyan na tayo lumanding sa lahat ng barangay. 32 barangays tayo rito, nasasaupan ng Paco PCP. At lahat, nilandingan natin yan. Inalam kung anong mga nagiging problema at lahat yan natutunan. At magandang ugnayan ng kapulisan sa barangay. Okay, kumusta naman po ang suporta ng ating butihing mayor sa ating kapulisan? Balita ko, naibigay na yung mga allowance ninyo. Well supported ang City Government of Manila sa kapulisan. Meron nga silang na-donate na mobile. So kami sa Station 5 na benepisyo kami ng mobile. Tapos yung motorcycle, nakuha kami ng motorcycle. So sa allowance is hindi masyadong kinuha niyan dahil yan naman talagang pag may pondo talaga binibigay at naibigay naman ng city government. Kumusta naman po ang kapaskuhan ng ating kapulisan? Yun ang mapapansin mo naman dito, parang ordinaryong kwan lang to, hindi yung feeling na Pasko at mamamasko yung kapulisan. Walang kwan dito, mapapansin mo, normal na normal yung galaw ng ating mga kapulisan sa
sa Kapaskong ito. Okay, sir. At bali ilan ang tauhan nyo rito? 24 oras po? 24/7 tayo. In 3 shift kasi tayo eh. All in all, yung ating personnel ay 34 lahat ang ating personnel. Kasama na yung ating isang opisyal. Okay, at tatlong shift tayo. Tatlong shift tayo. Kada shift, merong taglabing isa. Okay, sir. Bali 8 oras na lang po kayo. 8 Hindi oras. na kayo yung dating 12 oras. Hindi kaya talaga ng kapulisan yung 12 oras. Ineffective na sila, kaya sinubukan ulit yung 3 shift. Ibinalik. Very effective. Oo. At nakakauwi pa ba kayo ngayong Kapaskuhan sa inyong pamilya, sir? Simula pa lang 16, hindi na ako nakakauwi. Ganun talaga. Kasi Tungkulin nyo yan. responsibilidad natin yun. Okay. At sir, last message sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita. Go ahead, sir. Sa mga kababayan ko, mga kabarangay na nasasakupan ng PACO, na 32 barangay, patuloy po natin na tulong-tulong tayo sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating nasasakupan. Kung meron po kayo na anuman na mga bagay-bagay na napapansin sa ating mga kapaligiran, madali ang ipaalam sa ating mga barangay official o sa ating kapulisan na naririyan na sa inyong mga barangay na nagpapatrolya 24/7. At tulong-tulong tayo na mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa ating nasasakupan. Okay. Sir, at ano ang mga contact number po para na sa ganon yung mga nanonood at nakikinig, kung meron silang nakitang hindi ka nais-nais at kainahinala ang kilos, ay pwede po nilang itawag sa inyong tanggapan. Direkta na sa ako na mismo sa cellphone number ko na 0922-690-7783. Anumang oras mag-text o tumawag kung anumang po napapansin, nagliyang ipaalam sa ating kapulisan at yan po ay nagliyang ating action. Sir, one question na lang po. Kailan pa po kayo magre-retiro, sir? Next year, retire na tayo. Finish. Yan ba't ilang years kayo nagserbisyo, sir? 37 years and 5 months and 15 days. Okay, salamat, sir, at Merry Christmas and Happy New Year, sir. Okay, sila po yung gumaganap ng kanilang mga tungkulin, ano? At ito naman si Talusik, ano, siyang nag-asikaso sa atin at pinasasalamatan po natin ang kanyang mga tauhan, ano? At yung mga desk officer po nila. Thank you, sir. At doon sa, ano, at dito makikita nyo na... Okay, at yan po, ipinapakita naman po natin yung kanilang presinto, no? Sapagkat tayo ay hindi na nabigla, ayan at may babala, no, sa kanyang tanggapan. Yung harap mismo ng presinto ay may mga babala, no? At kahit na yan ay sinasabi po natin na si Major Medina, no, Efren Villaren Medina, siyang KCP Commander, ay nakunan po natin kasi ng Villaran, no, Medina, ng video habang siya ay gumaganap sa kanyang tungkulin bilang isang opisyal, no? Bibihira po sa mga opisyal yung nasabi niya, no? Pinakikita po natin yan. Live po yan nang makunan po natin, no? Kaya nako, sabi ko nga, etong nasabing si Major Medina ay dapat tularan ng ilang mga opisyal, no, na nanunungkulan. Kaya Director Sambalinana ay yan ganyang mga pulis o opisyal dapat ay bigyan po natin ng isang award, no? Kaya makikita po natin na siya ay talagang aktibo, no? May edad na, pero aktibo po siya sa kanyang pagiging isang opisyal.
hindi lang basta opisyal sapagkat siya ay PCP commander, no? Kaya pinupuri po natin yung mga ganyan, kagaya po ni Major Mangone, Roberto Mangone, no, ng PCP Dilpan, at saka si Captain Balubal, no? At yan po yung mga gusto nating mabigyan ng mga award, no? Kaya sa mga ngayong 2016, kaya ako ay iniikot ko yung bawat mga tanggapan. Kaya kagaya ni Colonel Pinyon, no, ng Divisoria, kahanga-hanga po siya. Napakabait, napakasipag. Gaya rin po ng mga sinasabi natin na tayo ay gumagala sa iba't ibang lugar para yung ating kapulisan, no, maitaas natin ang kanilang dignidad, no, yung kanilang pagiging isang opisyal, no. Dapat ang isang opisyal gumaganap sa kanilang mga tungkulin at kahit na nandyan siya, may mga kausap, kapag gusto pong ma-interview ay nagpapaunlak sila ng interview. Gaya nga po ni Major Mangone ng Dilpan, ay kinunan din po natin ng kaunting pahayag yung barangay chairman doon at sinabi nga niya napakabait daw ng nasabing PCP commander na si Roberto Mangone, no? At yan po yung mga bibigyan po natin ng certification o award bilang isang magaling na opisyal sa kanilang nasasakupan, no? Sapagkat Colonel Pinyon, no, ng Divisoria, at sipag, no, napakasipag po nila. At siyempre si Colonel Leonor Ariel Andrade ng Parañaque Police, isa rin po yan sa gusto nating mabigyan ng certification o award para na sa ganon ay ang ating kapulisan, hindi po lahat sila ay nagiging pabaya sa kanilang mga tungkulin. Aktibo po sila, no, sa pagiging isang opisyal at hepe ng bawat kanilang mga nasasakupan. Kaya pinupuri po natin at sinasaluduhan po natin si Colonel Ariel Leonor Andrade ng Parañaque Police, no, at si General Perez ng Bureau of Fire Protection sa kanyang pagbisita sa tanggapan po ng kanyang kaibigan na si Colonel Andrade, no? At syempre, nung bumisita rin po tayo doon sa tanggapan ni Colonel Pinyon, no, ng Divisoria, ay gusto natin sana siyang interviewin din. Kaya lang, hindi po siya nagpaunlak sapagkat may responde po sila, no? Napakasipag at sinusundan po natin yung mga yapak ng mga opisyal na magagaling, no? Pati si Major Mangone, no, ay may nagtaas ng kanyang pangalan na isang barangay chairman, no? Kaya kandidato pa rin po yan, no, sa ating mga hinahanap na mga commander at station commander, no? Sa Maynila, 4 po yung nakita natin. 2 PCP commander, si Medina, Major Medina at saka si Kapitan Balubal, no, ng San Andres Bukid, no? Yan 2 yan at saka si Medina ang gusto natin mabigyan ng award din. At saka etong nasabing at bali 3 pala yung PCP commander, si Roberto Mangone, no? Yan ang PCP Dilpan, no? 3 yung PCP commander, 2 isang station commander na si Colonel Police Senior Superintendent Pinyon, ano? At itong si Panay Maynila po yun, yung binanggit po natin na magkakasunod, si Major Medina at saka si Major Captain Balubal at saka si Major Roberto Mangone, no? At saka si Colonel Pinyon, no? Yan po ang MPD Police, no?
Station Commander. At dito naman po sa Parañaque, isa po yung nakita natin, si Colonel Leonor Andrade. No, bagong taon ay nanduro sa kanyang headquarters. At sumasaludo tayo sa kanyang magandang performance, no? At mababa ang crime rate doon sa kanyang nasasakupan, lalo po diyan sa may Baclaran. At yung mga paputok, no? Ay gusto po nating malaman yung kanilang mga ginagawa nung Pasko at Bagong Taon, no? Pasko at Bagong Taon ay dinadalaw po natin sila para malaman natin kung sino talaga yung mga masisipag. O siyempre si Colonel Pulo, no, ang tagapagsalita ng NPD, Northern Police District. No, pinupuri po natin. At doon naman po sa Pasig ay pinupuri po natin si retired Colonel Roberto Dulay. No, yan po yung pinupuri natin. At siyempre ang butihing mayor din ng Pasig, si Mayor Maribel Eusebio. At ang kanyang asawa na si former Mayor Bobby Eusebio, no? Ang lahat ng mga Eusebio po sa Pasig ay binabati po natin, no? Sapagkat kapuri-puri, wala po silang kalaban, no? At walang nagtangka na lumaban sa kanilang bilang sa pagka-mayor. At pinupuri pa rin po natin yung bagong tumatakbong konsihal ng Pasig na kumpare po natin, si Junjun Concepcion. Si Barangay Captain Junjun Concepcion ay tatakbo po bilang konsihal sa timpo ng Babi, sa 2nd District ng Pasig, no? Masaludo po tayo at Merry Christmas po sa inyong lahat, ano? At Happy New Year, no? At siyempre ay sana manguna po sa sorbe itong ating kumpare na si Junjun Concepcion, sapagkat napakagaling po nito, no? Barangay Captain po yan na may bunga. At nakakatiyak po ako na kung hindi man mag number 1 yan sa mga konsihal, tiyak number 2. Diyan po, number 1, number 2 hanggang number 3 lamang po ang aking panalangin, no? At doon naman sa ibang mga konsihal ay hindi natin pinupuri yung iba, sapagkat wala namang ginagawa na nga sila yung mga konsihal, no? At pinupuri natin si Congressman Ricky Eusebio, kapatid po yan ni Mayor Bobby, former Mayor Bobby Eusebio. At yan po ay tatakbo bilang congressman ng 2nd District pa rin, no? Tuloy-tuloy po tayo. At siyempre sa Parañaque, pinupuri din po natin yung tanggapan ni Mayor Edwin Olivares, no? Maganda at wala rin po siyang kalaban, no? At wala nagtangkang lumaban sa kanya bilang isang mayor. At siyempre yung kanyang admin na si Ding Soriano, no? Magandang bagong taon sa inyong lahat, no? At makikita nyo po yung Baclaran na papanatili po ni Major Kapukyan, no? Yung maayos na daloy ng trapiko at nami-maintain po yung mga vendors na nasa tabi lang, no? Magkabilang tabi. Okay lang na makapaghanap buhay sila kahit pa yung sinasabi natin napakaraming mga vendors, no? Diyan sa may Baclaran. Basta ma-maintain lang po yung daanan ng tao at saka ng mga sasakyan, sapagkat kung biglaang may emergency, hindi naman pwede, no? Kahit sa Maynila po, no? At hindi naman natin pinupuri yung commander sa Maynila, sapagkat hindi po tayo kontento, no? Sa kanyang panunungkulan bilang isang opisyal at commander
ng Plaza Miranda sapagkat alam nyo kung bakit, no? Nagkalat yung mga vendors mismo sa harapan ng kanyang presinto at hindi niya kayang kontrolin siguro, no? Kaya hindi po ako sumasaludo sa PCP commander dyan. At doon naman po sa nasabing ibang mga presinto ay sumasaludo po tayo, no? Doon naman kay Vergara, Major Vergara, no? Ng nasabing Tondo, hindi rin po tayo kontento sapagkat nabalitaan po natin na doon sa kanyang nasasakupan, sa likod lamang po, may mga patupada roon at saka mga video karera. O, di ba? O, Director Sambali Nana, Sir, pakiimbestigahan po yung nakarating po sa atin na yung nasabing si Major Vergara ng Tondo, ay mayroon mga illegal na mga video karera daw, di umano, no? Kaya pakiimbestigahan lang po para na sa ganon ay yung mga yan ay matigil na po yung pagbibigay ng proteksyon, no? Ipinakita po sa TV, no? Minamaso po yung mga makina ng mga video karera. Tama lamang po yun, pero dapat hindi po minamaso, sinusunog pati yung makina. Nangyayari, hindi po ipinakikita yung makina, no? Dapat, kapag minaso, kasama yung makina, no? Ang pinakikita lamang po yung katawan, yung makina, ang dapat makita natin, no? Kaya, may tawag, Alin? At, yung pong makina na yon ay sinasabi natin, na yun ang kanilang ito at yaan ang natin para na sa ganon ay malaman natin kung yung mga makina na yon ay talagang patuloy, no, na yaan ay kanilang maipakita nila. Sino? Ernie, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon sa iyo, kapatid Eddie Rosales, Mula umaga hanggang ngayon, ngayon lang ako natapos sa paglilipot sa area of responsibility natin, Okay. Pero lang akong gustong puntusin dito sa ilang mga itinalagang station commander. Okay. Lalo na yung mga PCP commander. Kahapon nga, ay nakapanayang itong si Major Jiang Yagi ng PCP 3 Plaza Miranda. At nakahuli nga ito ng falsipikadong pera na kung saan ay binabayaran ng halagang 150 pesos pero falsipikado ang nasabing 1,000. Okay. Okay, sa punto de vista ng sistema, meron din ako pinupunto doon sa mga itinalaga dyan na kumisan ay nakasibilyan pero pulis sila. At yung naman ay napabibilang sa mga sibilyan na tinatawag na mga striker. Okay. Sa tuwing tutungo tayo sa nasabing PCP block, ito ang mga nangunguna at inaharang ang mga mamamahayag at sinasabi at para bagang pinukondisyon ng mga kaisipan ng mga reporter na sinasabing may conference pero sa isang kisap mata lumalabas ang nasabing PCP commander, kumbaga sa salitang terminong gagamitin ko, pinalulundag yung mga reporter. Aba, ay hindi maganda yan. Wala silang pakialam sa mga reporter kung kumukuha ng balita yan. Basta yung nasabing mga reporter na yan ay talagang genuine, no? Kaya naman ako'y nananawagan sa higher official ng Philippine National Police at madalas kong sabihin sa'yo na sana naman itong mga sibilyan na ito na tinatawag na wala namang partisipasyon sa Philippine National Police ay alisin dyan sa nasabing presinto dahil dinidistract nito yung pagkuha natin ng mga news update na kailangan marinig ng mga opisyal. Tama ka. At kaya lang, hindi mangyayari yun. Alam mo kung bakit? Yan yung mga runner nila Mga runner. Kaya wala namang problema yun. Ang mabigat na lang, tuwing pupunta tayo, even other yung ibang outlet na mamamahayag ay nakatutok ito sa pintuan at saradong-sarado ang pinto at sinasabing nagro-rubing daw ang nasabing commander. At kaya ngayon paniniwalaan naman ito ng mga reporter
kaya hindi sila makakuha at makapanayam ng Balita. paggalang o marespetong pagtungo sa kanilang tanggapan. Correct. Oo. Pero para ito, ay isa pang inaalis natin, yung sinasabi kong disiplinado, di abusado, serbisyo sa tao, na kung saan ay mayroong pinamamahala dyan na medyo gagamitin ko na yung salitang bastos. Oo, okay. Hindi taglay yung sinasabi kong 3 haligi na Oo. dapat sana itaglayan nila. Okay. Sana naman kung magkakaroon, di ko naman sinasabi magkakaroon ng reshuffle, Oo. piliin nila yung karapat-dapat na ilalagay nila sa hapagsumbungan, paging sa pinagkakatiwalaan sapagkat medyo may pagka-arugante. Wag naman magagalit ang hanay ng Philippine National Police, mostly ay talaga namang hindi disiplinado ang ilan, lalo na yung mga bagong pulis. Okay. Alam mo, Ernie, at ang hinangaan natin nung tayo bumisita dyan sa WPD, no? Unang-una, babatiin ko na si Colonel Piñon, ano? Ang Station 2 ba yan? Station 2 to, Station 2 sa Moriones. At napakasipag at isa yan sa kandidato natin para mabigyan natin ng award, no? More thank you. At Meron saka, pa akong si kinakandidato. Major Mangone, Roberto Okay. Mangone ay kasama rin yan sapagkat isang barangay chairman ang nagpatunay na yan ay isa sa pinakamabait, no? Kopya. Oo, at masipag na PCP commander. At itong isa naman na si Captain Balubal ng San Andres, ano? Kasama rin yan, no? Sa mabibigyan natin ng award ngayon 2016. At isang PCP commander ng Paco na in-interview natin nung bagong taon, napakasipag, no? At ipaparating natin yan kay Director Sambalinana sapagkat siya mismo at ating papipirmahin doon sa dokumento para mabigyan natin ng recommendation o award yung mga nasabing opisyal na magagaling. At dyan ay sa WPD, dalawa ang bali 3 ang PCP commander na kandidato doon sa awardee natin. At isang station commander na si Colonel Piñon. Police Senior Piñon, ano? Ano first name ni Piñon? Nicolas Piñon, no? Okay. At kanina nakita ko at nag-rolling siya. Oo, at alam mo ang ating pag-iikot nung Pasko't Bagong Taon, doon ko nakita kung sino yung masipag, sino yung talagang iginagalang sa kanilang mga lugar, at kung sino yung gumigit nga sa kalsada habang sila'y nanunungkulan. Ayos ko rin batiin, kapatid na Eddie Rosales, itong Okay. si Teniente Monico Aliado ng PCP Gagalanges. Okay. Punto ito ng mga bad dropping system. Oo. Ay ako'y nakamatay dahil kahit wala akong kabayo, Yes. nakasakay ako sa isa nating kapatid na mamamahayag ng Pilipinas ngayon na Oo. Gilas. Kinakongratulate ko si John Maligalig. Okay. If I'm not mistaken, ito ay kamag-anak ni General Maligalig yata. Correct ka dyan. Sapagkat nung panahon na nandoon ako sa Batangas, ay si John Maligalig at saka si Colonel Maligalig, ngayon ay general na yon. Congratulate ko yung kanyang pahayagang Gilas, ano? Okay. At hindi na ako nakapunta sa launching nila ngayon dahil sayang. napakalayo at Okay. hindi ako preparado maging si Eddie po na kapatid natin. Okay. At isa pang pinupunto ko rito, sana paigtingin yung tinatawag na bisita dito sa lungsod ng Maynila. Yes. Dahil kasi inaalam ko rito kung sino yung root of evil na talagang sumisira sa kinabukasan nitong mga kabataan, ano? Yes, Ako, bihira ako mapunta ng Kamanaba, pero may napuna ako dyan sa Kamanaba, sa Caloocan. Okay. Merong isang barangay hall dyan, lagi nakasara. Ganun ba? Ay kunan mo at ipapakita natin para nang sa ganon. Ngayon 2016 ay humahanap tayo ng magagaling na PCP commander, station commander, barangay captain na magagaling na pwede nating itaas ang kanilang... Pinabati ko rin itong dating anak ni Colonel De Los Reyes. Ito isang banda ito. Kasama ko sa banda to. Yes. At ito ay anak ni Colonel De Los Reyes ng Caloocan. Okay. At kung nakikinig po at nanonood itong si Barangay Chairman na Carpio, Oo. sana sa Mother Day makapanayam ko sapagkat nung nagpunta ko, napakasakit ng natanggap ko sa tenga ko Oh. na ito raw ay palamuliti yung sasabing barangay hall. Wow, palamuti Oo. lamang.
Ilan lamang yan, Sara, hinihiling ng inyong lingkod Oo. sa lungsod ng Maynila. Meron tinatawag na RSTO. Ayoko sabihin yung meaning nito. Oo. Pero kung kinakailangan, direktyahin ko dahil kabataan ng mga runner dito Oo. na kung saan ay yung terminong ginagamit nila, yung grabe. Ganun ba? Ang tanong dito, who is the root of evil? Oo, oo. Oo. Who is the root of evil regarding illegal drugs? Oo. Sabi nga sa akin, wag ko raw isigaw, baka daw ako barilin. Oh. Tapos na kami sa takot eh. Oo, tama yun. Kapatid na Eddie, ako'y nagpapasalamat sa pamilyang nagpagamit sa akin ng komunikasyon. Alam mo, napadpad ako rito sa Kamanaba area eh. Okay. Dahil napakalaking bagay na magamit ko yung komunikasyon. Ma'am, ano po pangalan nyo? Si Angie, dito Okay. sa lugar ng, alam mo, nandito ako sa barangay Tanyog eh, kapatid na Eddie. Ganun ba? Sige, at Gustong makausap itong ating, alam po, nasasalamatan ko sa paggamit ng komunikasyon. sino? Anong pangalan niyan? At Anong pakiulit pangalan niyo mo. Marcelino raw, Marcelino. Okay, at anong Marcelino katungkulan residence. niya? Anong katungkulan niya? Hindi, sila yung may-ari nitong residential Telepono. area. Okay. At Kaya ako'y nagsamantala na rito at Oo. pinagamit ako ng komunikasyon dahil sana ma-click nila sa Wawaksyon Balita Kakampi. yes, oo. Yung pasasalamat na pinabot ko sa kanila. Oo, at Matalas ako rito sa area na to eh. okay. At batiin mo rin yung nasabing mayor ng Caloocan ba yan? Mayor Malapitan. Oo. At siyempre yung kaibigan mo na hepe ng tricycle? Ito si Well yan eh. Oo. Mas matala, binabati ko rin si Severino Cruz ng hepe ng Malabon, ano? Okay, sa okay. Puntahan ko tong maman to eh. Oo, at para na sa ganon maging maganda naman yung ating New Year resolution. Sana naman, yung anong kabaitan ni Colonel Nicolas Pino ng Station 2. Yes. At itong isang kaibigan natin na nagngangalang Abet. Abet, Oo, kung nanonood ka ngayon, kami mga kakampi at hindi kami mga kalaban na para Yes, ikuling oo. away. At gusto natin lahat sila ay mabati natin ngayong araw ng bagong taon. Samantala mo na akong bibitaw, Captain Okay, Eder Sales. okay, go. At pinabati ko si John Maligalig, Okay. relative ni General Maligalig. Sana sa Mother Day magtakbo ang Silangan at Kanluran sa Yes, ating pare-pareho. at sige, pagtagpuin mo kami. Ay kung makukuha mo na ma-text si John Maligalig. Nasa akin ang kanyang cellphone number. Okay, i-text mo nga, pwedeng ma-interview ko siya at mabati yung kanyang launching. Sige, pasamantala. Kapatid na Eddie Rosales para sa Wawaksyon Balita Kakampi. At ako'y nagpapasalamat sa paggamit ng komunikasyon dito kay Family Marcelino. Okay. Dahil napakalaking bagay ito, yung tinatawag na 3K, komunikasyon, koordinasyon at kooperasyon Yes. sa pagkatid ng mga balita, lalo na sa mga punto de vista ng positibo at negatibong reaksyon. Ito po Okay. naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan, reporting. Okay, maraming salamat Ernie at Happy New Year At yan po yung nasabing investigative reporter po natin, no, sa WPD. Kaya siya po yung kasama natin na pumunta sa iba't ibang tanggapan. Siyempre, si Station Commander Tulyaw nga pala. Si Police Senior Superintendent Tulyaw, no? At binabati rin natin siya, no? At ito ay unang pagkakita lamang po natin at tinanong nga natin kung tiga saan siya. Siyempre, sabi nga niya tiga Cagayan siya, no? At kaya pinupuri po natin yung mga tiga Cagayan, ano? Yung mga kamag-anak ni Colonel Tulyaw, no? At yan ang ating mga pinupuri sapagkat sila mismo ay nanduroon sa kanilang mga headquarters, no? Yung iba naman ay hindi po natin pinupuri, no? Sapagkat laging wala sa kanilang mga tanggapan. Paano kung sasabihin natin ay biglaang may responde, no? Ay lagi na lamang po bang ganun, laging wala sa kanyang tanggapan? Ang tanong po natin, bakit? Bakit laging wala? Ang tanong, no? Siguro ay siya na siguro mismo yung pumupunta sa bawat area na kanyang mga pinoprotektahan. Ganun po ang ating mga sinasabi po natin na sana lahat po ng mga opisyal ng ating PNP ngayon 2016 sana po ay kumakatok po ang programang ito
no? Na sana tanggalin na po natin yung mga illegal gambling sa inyong mga nasasakupan, lalo po yung illegal drugs na napakarami na pong naaapektuhan na tao. Hindi lamang po yung babae, lalaki, mahirap, mayaman, lahat po ay apektado. Maging opisyal man ay nangyayari po ang iba't ibang hindi ka nais-nais na dapat ay bigyan po natin ng isang magandang papuri, yung mga talagang totoong ang kampanya nila ay durugin ang lahat ng mga protektor at mga nagtitinda ng drugs sa buong bansa, no? Ay kaya sumasaludo po tayo dahil ang kampanya ng ating mga mayor ngayon ay halos dikit-dikit at sunod-sunod ang pagkakahuli ng mga malalaking mga sindikato. Dapat yung malalaking sindikato na yan ng drugs itayo sa luneta, i-firing squad, ipakita po sa taong bayan gaya po ng ginawa ng dating rehimeng Marcos, no? Na yung isang drug lord sa ibang bansa na nahuli po ay yan, no? Kita mo, tumigil noon. Kaya kailangan po natin yung talagang may ngipin o pangil para matigil yung pagbebenta ng mga drugs sa ating bansa. Alam nyo, para sa akin marami naman pong pagkakakitaan, no? Yung nasabing drugs ay marami ang sinisirang mga kabataan, no? Ay siguro baka pwede pa yung mga illegal gambling na lang. Kasi walang sisiraing bata yan. Kung hindi, ang masisira lamang yung pag-aaral, no? Matututong magsugal. Pero yung para matutong sumingot, magbenta ng drugs ay hindi po maganda. Kung sana ang mabibiktima yung mga tatay, no? Yung mga anak ng mga nagtitinda ng drugs na yan, para na sa ganun ay malaman po nila kung ano ang epekto sa katawan ng tao yung mga drugs na yan. Okay, bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Aksyon Balita, no? Mag-commercial muna tayo. At wag po kayong bibitaw, muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo na, abot kamay ka na, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka.
Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Ito na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At yan po yung ating talakayin naman po natin yung mga naglalabasan na mga bali-balita tungkol po dito sa mga kandidato po sa pagka-presidente, no? Ay hindi po natapos-tapos na yung nagiging problema ng ating bansa dahil dito sa mga nasabing inggitan sa politika, no? Ayaw patalo. Gusto lahat sila panalo, no? Ang pinakamabigat dito, no? Yung mga tatakbo ayaw ninyo patakbuhin at yung matataas ang rating ayaw nyo rin pong patakbuhin. Bakit? Kasi ayaw nyo pong madungisan o masabi na tinalo po kayo ng mga baguhan, no? Kagaya po nila Kid Tatad, Senador Kid Tatad. Ano po ba ang nagawa nung siya ay nasabing senador? No? At saka itong si David, no? Tayo po ay opinion ko lamang po itong pansarili, ha. Ang sinasabi po natin, bakit ba gustong-gusto nyo ma-disqualified itong sinasabing si senador po sa kanyang pagkatakbo ng pagkandidato? Sinasabi rin ni Attorney Garcia na siyang tigapagsalita o yung tigapagtanggol na nasabing grupo ni Senador po na walang karapatan para sabihin yung nasabing problema ni Senador po at hindi naman daw sinasabi na yung panluloko. Oh, bakit ba? Eh nakatakbo nga siya nung senador eh. Pagkatapos ngayon, sasabihin ninyo, hindi pwede kasi kulang na 10 taon ang kanyang pagiging Filipino citizen. Bakit? Kailangan pa po ba yun? Kung siya ang gusto ng taong bayan, bakit hindi natin hayaan? Eh, hindi naman po kayo ang boboto eh. No? Ilan lang kayo sa ayaw niyong patakbuhin. Etong nasabing si Senador po, sa pagka-presidente, si Kid Tatad, si David, magsama-sama pa kayo, wala pa kayong 1 milyon kung tutuusin nyo. Oh, di ba? Eh tayo hindi po makapo, hindi po tayo makabinay, hindi po tayo makaroas, hindi po tayo maka Duterte,
Ang gusto lamang po natin, pabayaan po natin sila na tumakbo para nang sa ganon. Ang taong bayan po ang makapili kung sino ang gusto nilang maging presidente. Hindi po kayo. Ikaw, Senador Kid Tatad, laos na po yung panahon ninyo. Kagaya ni David, na pinipilit na ma-disqualified. Sino po ang nasa likod nito? Ang tanong po natin, sino ang mga nasa likod nito? Para ma-disqualified. Wala namang kaso yung tao eh. Oh, samantalang yung mga tumatakbo, may mga kaso. Samantalang yung tao, ayun lang kanyang pagiging Filipino citizen ang nagiging problema. O ano ba naman kung 1 taon lang siya rito? At least Filipino siya. Kayo ba? Masasabi po ba ninyo na nung tumakbo kayo, may nakialam po ba? Hindi. Wala rin po nakialam sa inyo. Hindi naman namin tinanong kung kayo'y mga tiga saan. Pero nanalo po kayo. Pero nung manalo po kayo, ano po ang nagawa ninyo sa bayan? Yan po yung tanong po ng programang ito. Ako, ang sabi ko nga lahat na kayo manalo para wala nang mag-away-away ng mga politiko. Alimbawa, ang mga presidente na tatakbo, lahat kayo maging presidente na rin. Tigi-isa kayo ng upuan dyan sa Malacanang. Total, ayaw nyo magpatalo. Lahat kayo, gusto nyo, number 1 kayo. Ganong ayaw nga sa inyo ng taong bayan di ba? Ayaw sa inyo ako, personal, ayaw ko kay Rojas. Sa totoo lang. Sapagkat nakikita ko nung siya'y manungkulan, ano po ang nagawa niya? Wala rin. Buti pa nga si Binay. May magandang kinabukasan ng Makati. Nandyan lahat. Libreng ospital. Mga senior citizen. Hindi rin po ako naniniwala doon sa sinasabi po nila na nagkakaroon ng korupsyon at doon sa mga patay ng mga senior citizen. Sapagkat aywan ko kung sa Makati ay nakakakuha yung patay. Sa Pasig, hindi no? Kapag ikaw, kailangan personal ka, ipresenta mo yung iyong blue card bilang isang senior citizen, iprepresenta mo at para makakuha ka ng benepisyo sa mga mayor. Sa Makati, aywan ko kung paano yung sinasabi nila na nakakakuha daw yung nasabing mga senior citizen na hindi kailangan personal. Aywan ko ba kung paano po nangyayari yun. Di ba kailangan pagka kinuha mo yung benepisyo ng senior citizen o yung Christmas bonus na bigay at handog ng mga mayor para doon sa mga senior citizen ay personal po kayo na dumudulog at pumupunta para pirmahan. Sino ba naman yung kukuha ng ID ninyo? Para iba ang kumuha. Sa Pasig nga, hindi pwedeng kumuha ang kung hindi ka asawa kailangan kukunin mo, asawa ka. Doon yung benepisyo ng senior citizen. Hindi po ako naniniwala doon sa mga ginagawa po ng mga sinasabing ang mga senior citizen ay nagkaroon po ng anomalya dyan sa Makati. Paano magkakaroon ng anomalya? Hindi naman po si Vice President Binay ang nagbibigay ng pera. Sige, sabihin nyo nga po sa akin, kung halimbawa man po, maraming kaso na isasampa sa kanya, pero nakakatakbo pa rin po siya. Kung kay Rojas lang, kay Binay na po ako. Hindi pa naman napapatunayan hindi pa po napapatunayan. At marami rin po si Binay na tinulungang mga OFW. Di ba?
O si Rojas, ano po ba ang nagawa ni Rojas nung siya ay nanunungkulan? Sige nga, kung paano siya nakatulong sa tao. Ay yun lamang Bureau of Fire Protection Under po ng DILG yan. Siya naging sekretary. Ano po ang naibigay niya nung siya ay DILG secretary? Wala, di po ba? Walang mga bagong bumbero, walang mga bagong kasuotan. Yung mga benepisyo, mga insurance na nasabing Bureau of Fire Protection, wala rin po. O, di po ba? Talamak ang sugalan noon nung siya ang mga naupo. Naging 12 oras po ang nasabing pagduduty ng ating kapulisan nung siya ang DILG secretary. Sige, sabihin niyo po sa akin kung dapat kong iboto si Rojas. Alin, yung nagawa niya na sinasabing meron siyang nagawa nung siya ay nanunungkulan pa bilang isang senador? Ewan ko. Ha? Ano nagawa niya? Hindi naman siya naging senador At nanungkulan siya. At ginawa niya para magkaroon po ng trabaho itong mga nasabing call center. Meron po ba nun? Yun ang pinagmamalaki niya na nagawa niya. Pagkatapos ngayon, sinasabi po niya, yun lahat ng ginagastos po nila, dapat hindi po nanggagaling sa taong bayan. Yung mga ginagastos ngayon ng mga kandidato, dapat nagsisipag-resign na po sila lahat sa kanilang mga tungkulin. Para na sa ganon, hindi po nila magamit ang pera ng taong bayan. Bakit ayaw nyo pong magsipag-resign sa inyong mga tungkulin? O kagaya ni Atty. Francis Tolentino, di ba? Nag-resign na po siya. Si DILG secretary, nag-resign na rin po siya. Ewan ko, si Binay ba, Alin, nag-resign na rin? Hindi. No? Pero lahat po ng sinasabi po natin sapagkat siyang vice president no? Nagbitaw lang siguro siya sa kanyang pagiging isang yung kanyang panunungkulan, no? Pero sa pagka-vice president, hindi pa rin po siya bumibitaw, no? Sapagkat ang kampanyahan po sabi nga natin marami po, no? Dapat yung lahat ng kandidato, lahat po ng tatakbo sa mga posisyon, dapat nga yung mga kriminal o yung may mga nasangkot sa iba't ibang kaso, dapat yun ang hindi pinatatakbo. Pero yung iyong pagiging born citizen, ano ba yun? Kaso po ba yun? Hindi naman kaso yun no? Sasabihin, nagsinungaling siya sa bayan kaya hindi siya dapat maging bigyan ng pagkakataon para makatakbo sa pagka-presidente. Ang tanong, bakit nga po ba? Kapag ikaw ba, hindi mo nasabi yung totoo na ikaw ay US citizen o Filipino citizen at tapos kulang ka ng 1 taon, kailangan pa po ba yun? Para ikaw ay makatakbo sa pagka-presidente? Hindi. Kalokohan na po yun. Wala, kung may batas man, sabagay, hindi po tayo abogado, kung may batas man, dapat, bago po ang lahat ng mga tatakbo, etong mga tiga-Comelec ay dapat chinecheck na nila. Hindi. Ang nangyayari, kung sino yung gusto nilang patakbuhin, siya makakatakbo. Ang tanong po natin, bakit si senador po ang napag-iinitan ng mga tiga-Comelec? Sige nga, sabihin niyo po sa akin.
Sasabihin nyo, nag-inhibit na yung iba. O, kahit mag-inhibit yun, kung yan ay pinagagalaw ng isang tao, na may impluwensya, pera-pera, hindi ko sinasabing kayo, Ang sinasabi ko lamang po, sino ang nasa likod po ng pagbasag at paglaglag dito sa nasabing senador po. Di ba? Walang kaso. Pero mo, padi-disqualified ninyo dahil lang dyan sa mayroong nasa likod ninyo. Sino po ang nag-utos dito kay Tatad? Sino po ang nag-utos dito kay David? At sino ang gustong magporsige na ito hindi makatakbo? Bakit? Natatakot po kayo? Isang babae kinatatakutan ninyo? Bakit? Kahit na hindi nyo patakbuhin o patakbuhin nyo yan, sino po ba ang masisira? Di kayo din. Yung gustong tumakbo, ayaw ninyong patakbuhin. Kayo mga tiga-Comelec. Di ba? Ganun lang po kasimple yun. Yung mga nabilanggo, nagkaroon ng kaso ng rape, pagpatay, pero nakakatakbo po. Di ba? Si Congressman Alusos, di ba nabilanggo yan? Sa kasong rape. Bakit nanalo pa rin? Tapos pag tinanong mo ang Comelec, wala po kaming kakayahan para sila ay imbestigahan. Yun lamang pagdidikit ng mga poster sa iba't ibang lugar. Sasabihin ninyo, bawal. Bawal kayo ng bawal Wala, hanggang ngayon, ilang taon na po kayo dyan sa Comelec. Ilang eleksyon na po yan. Pero wala pa po nangyayari. Sino po ba ang naaksyonan at naipakulong na ng nasabing mga tiga-Comelec? Sino? Wala pa rin hanggang ngayon. Sino yung mga nasuspindi na gustong-gusto nyo masuspindi na talagang gusto naman ng taong bayan na maluklok siya? Di ba si Ejercito? Dahil kalaban nyo sa politika. Suspendido. Sasabihin, overspending. Bakit? Lahat ng mga politiko, overspending po yan, hindi nga lang nagdi-declare. Ay, yung tao, anis Sinabi niya, ito yung nagastos ko, tapos binira na agad. Kaya siya natanggal sa pagiging gobernador. At gusto pa. Hindi na siya patakbuhin. Bakit? Yung bang gumastos ka na napakaraming pera dahil ngayon, halimbawa, ang binigay ng Comelec na gagastusin ay 10 piso. Ay biglang tumaas ang dolyares. Nagtaas ang mga materyales. Hindi ba pwedeng sa sarili ko naman bulsa pwede ko naman sigurong gastusin para mabili ko. Yung halimbawa 10 piso lang yung gusto ninyong maging gagastusin ko paano yan? Pag bumili ako nung tarpaulin 12 pesos o 15 pesos. Paano gagawin ko? Hindi na po ako maglalagay ng tarpaulin. Dahil yun lang ang limit. Mukhang hindi po maganda para sa akin. Hayaan po nila. Hayaan po natin sila na gumastos. Kahit na anong gawin po nila. Basta ang importante po rito, wag po sila magnakaw sa kaban ng bayan. Di ba? Kung gumastos sila, ubusin man nila ang pera nila. At least, pera nila, hindi po pera ng taong bayan. Bakit? May naimbestigahan na po ba kayo? Na ang nilulustay ng mga politiko na yan ay pera ng taong bayan? Wala rin, di ba? Ganun lang po kasimple. Kaya dapat, lahat ng pera ng bayan, kumilos po ang COA, dapat i-edit lahat o i-audit nila yung nasabing pera ng taong bayan bago magkaroon ng eleksyon
Di ba? I-press nila lahat na hindi pwedeng galawin ang pera ng taong bayan sa inyong pagtakbo sa pagkandidato. Di ba? Dapat kumikilos po ang COA. Dapat yung mga tiga BIR, imbestigahan nyo po yung sobra-sobrang kayamanan na hindi nagbabayad ng tax. Napakarami po natin dito sa Pilipinas. Mga Chinese, lahat ng negosyante rito sa iba't ibang lugar, sa Maynila, kahit saan, hindi po nagdi-declare ng totoong kanilang kinikita. Yun lang hindi mo bigyan ng resibo. Di ba sinasabi ng mga tiga BIR, huwag kayo pumayag na hindi kayo bigyan ng resibo. Kahit naman bigyan ka ng resibo, peki rin. Dapat sa inyo po manggaling. Dapat magtalaga po kayo ng mga tao na huhuli doon sa pagka may binili ayaw magbigay ng resibong, automatic bigyan ng resibo. Si Kalimot. Di ba? Kaya ganun po Anong nangyayari sa atin? Si Kalimot dito, pero yung mga totoo, merong nga mga kasino dito sa buong Pilipinas hindi nagpapasweldo ng tama, tapos hindi nagbibigay ng bonus o allowance, o kapag holiday, hindi rin sila nagbibigay. Bakit? Ang tanong nga po natin ngayon 2016, dapat mabulgar na po kayo lahat. Dapat lahat ng mga Chinese, Koreano, yung lahat na may mga casino dito, online casino, dapat iniimbestigahan po ng mga tiga City Hall o yung mga tiga COA o yung mga tiga tiga labor, NLRC, sapagkat hindi po sila nagpapasweldo ng tama. Nakita nyo naman sa ibang mga online casino, yung mga empleyado po nila hindi po tumatanggap ng magandang sweldo. Ilang taon na po yan? Dapat naka-online casino, magkano ang kinikita ng online casino na yan? Milyon, ang pinapasok ng ating mga kababayan sa kanila, sa mga Chinese na yan. Halos karamihan po rito Chinese, Korean ang may mga kasino. Pero tingnan nyo kung ang pasweldo nila sa tao, sa empleyado nila, ay kung sinasabi po natin na magkano po ang talagang sweldo. Kung magkano ang sweldo ng taong bayan, ng mga empleyado na dapat. Kaya yung si secretary ng nasabing Dolly, dapat imbestigahan po niya itong mga nasabing mga may kumpanya ng online casino, sapagkat marami na po nakakarating sa atin na ang online casino dito sa Makati ay hindi po nakapagpasweldo ng nasa batas. Sobra sa oras, walang break time. Kapag gusto niyang mag-leave, walang sweldo. Di ba? Pag nanganak, wala rin. Ano ba tawag doon? Sick leave ba yun? Kapag manganganak yung empleyada, ay magpapail ng maternity leave ba yun? Oo.
hindi binabayaran ng mga kumpanya. Di ba dapat binabayaran ng kumpanya yan sapagkat kung sila ay mga empleyadong matagal na sa kumpanya na yan, dapat yung maternity leave, sick leave, at saka yung kanilang off duty ay may sweldo yan, di ba? May bayad. Bakit napakaraming kumpanya na ayaw bayaran? Samantalang hindi naman sila nalulugi. Kagaya ng online casino na yan. Kaya po sinasabi natin na ang nasabing mga kumpanya na yan dapat ipasarado na. Yung online casino ng Makati, dapat ipasarado na po yan. Imbestigahan sa BPI building diyan sa Makati, Ayala. Imbestigahan po yan. May mga casino doon sa Cagayan, Santa Ana, nung bumagyo, napakarami pong natanggal ng mga empleyado. Kung ilang taon na po sila nagserbisyo, wala po nakuha yan. Bumagyo lang, natanggal yung bubong. Wala pong nakuhang mga benepisyo yung tao. Pinagbakasyon, hindi na po pinabalik sa kanilang mga trabaho. Bakit ganon? Kontento po ba tayo sa inyong panunungkulan bilang kayo ang head ng NLRC o ng anumang sangay na siyang sangay ng pamahalaan na siyang magbigay ng proteksyon sa ating mga empleyado? Di ba dapat ating pong pakasuriing mabuti kung tama yung pinasisweldo sa mga empleyado ng online casino at casino? Kung mapapansin nyo po, walang bumabatikos sa mga online casino at saka sa casino. Bakit? Malalaking tawan nandyan basta sa aking programa, wala po akong pakialam kahit sino ang mga may hawak niyan. Basta mabigkas ko dito sa programa ko at maipaalam ko sa taong siyang dapat makaalam ng mga nagiging problema, sapagkat ang isang sangay ng ating pamahalaan na hindi naman po niya nalalaman na nagkakaroon po ng anomalya dyan sa online casino at saka sa mga casino sa iba't ibang lugar ng ating bansa, syempre, hindi maimbestigahan yan. Pero kung may katulad sa akin na nagbubulgar na dapat maimbestigahan yung online casino at mga casino na yan, ang tanong nga po natin yan po ba ay kumpletong nagbabayad ng tax sa BIR? Hindi nga sumusunod sa patakaran ng DOLI yan mga may-ari ng online casino at mga casino. Biruin mo, ang laki-laking kumpanya ayaw sumunod sa tamang salary standard na talagang pasweldo sa tao. Di ba? Maawa naman po kayo doon sa mga tao na talagang nagsusunog ng kilay para makapagtrabaho at sundin ang lahat ng patakaran ng online casino at mga casino sa ating bansa. Pero ano po ang kanila napapala? Pag holiday, double pay. Wala. Pag umabsent ka, holiday. Hindi ka pumasok. Wa sweldo. Wa bonus. Di ba? Dapat pag holiday, pag pumasok, double. Di ba? Ganun ang patakaran Ganun ang talagang patakaran ng ating bansa.
Ay, anong nangyayari? Hindi na nga pinasisweldo doon sa holiday. Kapag hindi ka pumasok, no pay, no work. Oh, di ba? Kaya tingnan mo, yung maternity leave ng ating mga kababayan at karamihan sa kasino, mga babae. Oh. At kapag ka ikaw ay nanganak, halimbawa, naoperahan ka sa iyong panganganak, bakasyon ka na. Hindi ka na pwedeng pumasok ulit. Kasi bibigyan ka lang ng 5 days o 10 days o 15 days na vacation leave without pay. Oh, pagkatapos at hindi ka nakasunod doon sa patakaran ng mga kasino o online casino na yan, nanganak ka, binigyan ka lang ng 15 days, abay tatanggalin ka na nila. Grabe, di po ba? Nakakaawa ang ating mga kababayan. O kahit na sino, mga kapatid natin, kamag-anak natin, pamangkin natin, kapitbahay natin, kaibigan natin. O, di ba? Biktima pa rin sila ng kanilang kawalang pag-asa. Dahil ang ating mga nakapwesto sa ating pamahalaan ay hindi binubusisi, walang ngipin o pangil ang ating mga opisyal. Ng ating mga senador at congressman, dapat bigyan ng pangil ang kanilang ginagawang batas, na bigyan ng proteksyon ang mga OFW sa ibang bansa at maging dito sa ating bansa. O, di ba? Dapat bigyan ng proteksyon. Pagka umalis, bigyan ng insurance yan. Automatic na. Bigyan ng proteksyon. Eh, anong nangyayari? Nakaalis na. Wala pang insurance. Kaya kailangan kayong mga OFW na aalis sa ating bansa, kailangan magpamiyembro po kayo. Kailangan magpasigurado po kayo na kayo ay miyembro ng nasabing OFW para makatiyak kayo na kayo ay matutulungan. At saka, pag umalis po kayo, siguraduhin po ninyong legal ang inyong mga dokumento. At huwag po kayong basta-basta na tumatanggap ng pakidala mo nga ito doon. Makikisuyo naman na hindi mo natitingnan kung ano yung pinadadala sa'yo. Di ba marami na po na biktima? Pinadadala, yung baggage, yung pala, mga drugs ang dala-dala nila. Di ba kawawa naman? Biruin mo, yung mga walang puso na mga may-ari ng mga drugs na yan, ipapadala mo, bibigyan mo ng pera. Siyempre, yung OFW, naghahangad kumita, hindi naman alam na yan ay drugs. Bibit-bitin niya yan, nag-offer ka ng malaki. Para ilusot. Hindi naman alam ng OFW na yan dala-dala na ipinadala mo. Yan pala ay drugs. Alam nyo naman sa ibang bansa, napakahigpit. Dito nga lang sa atin di ba pagpasok mo diyan, kutakot-takot. Halongkat dito, halongkat doon, laglag dito, laglag doon. Pero ngayon, tapos na po yun. Yung laglag dito, laglag doon. No? Kasi sabi nga ni General Balagtas ang director ng Aviation Security Group at saka ng kanyang tigapagsalita, hindi na po hinahawakan ang baggage para mailagay sa conveyor. Ikaw na mismo, personal, at bago ka pumasok, halongkatin mo. Kung duda ka na mayroong hindi ka nais-nais dyan sa iyong maleta,
para hindi ka na magbayad ng 600 para ipabalot mo ng plastic yung maleta mo, aba siguraduhin mo na hindi ka nga nasingitan. Kung nasingitan ka patay kang bata ka. Di ba? Mabuti na lang may mga humabol at naging kontrobersyal ang nasabing silaglag doon, silaglag dito. Pero tapos na ha? Hindi nyo napansin? Hindi nyo nakita? Na nung mula nang ma-interview natin ang tigapagsalita ng Aviation Security Group ay wala na halos bumabanggit niyan. Di ba? Kaya saludo po tayo doon sa mga bagong patakaran na hindi na dapat hawakan. Yung mga nasabing mga bagahe ng OFW. At kayo naman dyan, yung mga ilang mga opisyal, gaya ni retired general, police, major general, Angel Atutubo. Atutubo ka na dyan sa NAIA. Wala ka pa ring pinagbago at wala pang nabago dyan sa NAIA mula nung ikaw ay manungkulan bilang general manager. Pero mo tuwing tatanungin na mga senador kung ano ang trabaho ng isang general manager. Pero mo, hindi ba nakakahiya yun na tinatanong ka ng isang senador na bakit hindi mo pinakikialaman? Hindi mo nalalaman kung ano yung nangyayari. Hindi ko sir sakop yan Tuwing may mangyayari, hindi mo sakop. Samantalang ikaw ay general manager ng nasabing Ninoy Aquino International Airport. Pagkatapos sasabihin mo, hindi mo alam yan at hindi mo nasasakupan. Mayroong mga ahensya na siyang nakakasakop dyan. Ang ibig sabihin, sumisweldo siya nang wala siyang ginagawa. Di ba? Angel Atutubo, naturingang Major General, retired Major General ng Philippine Air Force, pero la alam. La pakialam. Kahit na ano nangyayari sa kanyang nasasakupan. Buti pa nga yung barangay captain kaysa dito kay retired Major General Atutubo, Angel Atutubo dyan sa NAIA, walang alam. Pero itong mga barangay captain, kahit tanod, ay may nalalaman. Kapag ka may gulo, agad tumatakbo yung mga barangay tanod. Dapat ganun ka rin. Wa ka pakialam sa NAIA. Siguro kung masunog yung nasabing tanggapan mo, tsaka ka lang may pakialam. Di ba? Nakakaya. Naturingan general. Pero parang walang alam nung tinatanong at ini-interview ni Senador Bongbong Marcos kung ano ang talagang trabaho niya dyan sa NAIA. Di ba? Napakaganda kasi kung ang general manager, kagaya ng mga pinararating ko dyan sa NAIA, yung mga solicitor, may kanya-kanyang solicitor po ang bawat kumpanya ng transport. At mayroon din mga representative ang hotel. Hotel representative, transport representative, solicitor representative. Yan yung mga nandyan sa Ninoy Aquino International Airport. Ang nangyayari po rito, yung mga may pass o lihitimo na may mga prangkesa dyan sa Ninoy Aquino International Airport, ay siya pang itsapwera. At kapag ka nagre-reklamo, lalo kung malakas
yung inirereklamo mo at may koneksyon at naglalagay sa bawat mga opisyal dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Aba, kahit magreklamo ka, wala silang pakialam. Kahit magreklamo ka sa mga police, airport police, security guard, wala silang pakialam. Basta ang nasabing inirereklamo mo ay napapalamon sila. No, ang samang pakinggan, napapalamon. No? At nabibigyan sila ng tongpats. Police protection. Under the table. No? Tapos, araw-araw, humahataw yung kanilang manok. Pagdating ng hapon, selebrasyon. Sa mga club, inuman dito, inuman doon. Yun talagang mga tunay na mga representative o transport representative dyan sa Ninoy Aquino International Airport, gutom. Kasi, natatapakan sila lagi nung nasabing malakas at protektado ng mga ilang opisyal dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Kahit maglagalag, kahit yan ay salubungin sa International Airport, kapag ka ikaw ay representative o transport representative, kukuha ka ng pasahero, hindi ka pwedeng umalis doon sa iyong counter para salubungin. Pero yung mga protektado ng pulis, pwede. Hindi na rehistrado, wala pang pass, no? At hindi talaga representative, pwedeng pumasok. Pwedeng salubungin sa pintuan mismo. Dahil sa proteksyon ng mga kawawang ng mga timawa, no? Timawang mga opisyal ng ating pamahalaan. Ilan din sa kanila ang dapat ay matuto. Biruin mo yung kumpanya halimbawa ng mga hotel. Magpapadala sila ng kanilang mga representative. Kailangan niya may pass, gate pass, na sila ay authorized kumuha ng pasahero sa airport. Ngayon ang uso dyan sa airport kahit wala kang pass, basta malakas ka maglagay sa mga pulis, opisyal ng ating pamahalaan, wala silang pakialam kahit ikaw ay maging illegal. Di ba? Kaya sana lahat po tayo ay maging aware diyan sa mga nangyayari sa International Airport. Minsan nga lagi natin tinatawagan yung mga opisyal diyan, pero lagi naman pong wala. Di ba? Lagi silang wala sa kanilang mga tanggapan. At kung gusto mo silang interviewin, ang ipa-interview sa iyo yung walang kakwenta-kwentang mga tao. At ang alam lamang ay sagutin yung wala ring kakwenta-kwentang katanungan. Pero kapag ka ikaw ay mayroong ipaparating sa kanilang illegal na solicitor, illegal representative ng kung ano-anong mga transport at kung ano-anong mga hotel, titingnan po natin. Iimbestigahan po natin. Pero ang totoo, wala po silang pinaimbestigahan. Hanggang ngayon, yung mga ipinarating po natin kila Engineer Lina at saka doon sa manager ng International Airport, wala rin. Hanggang ngayon, siya pa rin ang pinakasikat sa airport. Di ba? Kaya sabi nga natin
kamot na lang tayo sa ulo kapag kayong mga ganyan na mga tao na walang kakwenta-kwenta na pagparatingan mo. Pero kapag ka naman na sinasabi mo sa kanila, oo lang ng oo. Oh, parang wala lang silang narinig. Pagka pinarinig mo naman sa kanila yung reklamo at nagpadala ka ng letter, sasabihin nila, aaksyonan nila. Pero, daw ka, yung mga nagrereklamo at inirereklamo ay mas matigas pa doon sa nagrereklamo. Dahil may kapit eh. Kapit sa pulis, kapit sa opisyal, kung sino-sino, kumbaga, nabibigyan ng proteksyon, pero may bayad ang proteksyon. No? Sa airport, hindi po nawawala yan. Yung protection money. No? Magbibigay ka, solicitor ka eh. Illegal ka eh. Magbigay ka, protection. Para ikaw ay hindi hulihin. Para malaya kang makagala at makakuha ng pasahero. Pero pagdating po ng gabi, obligasyon mo na painumin sila, pakainin mo sa palad mo. Sa iyong kinita. Hindi ka kasi kikita ng malaki dyan eh. Kung hindi ka binibigyan nila ng proteksyon at hindi ka makakagala. Di ba? Papuputol ko daliri ko kung yung mga airport police na yan o yung mga opisyal na yan sa airport, kung hindi totoo ang sinasabi ko. Bago ka nga makakuha ng pass dyan kailangan may iba't ibang dokumento ka at ikaw ay representative ng bawat transportasyon o hotel representative para makakuha ka ng pass. At may schedule yan. Pero makikita mo, yung iba, kakwentuhan lang yung pulis. Pagka mayroon nakitang pasahero, sandali sir kukunin muna natin para mayroon tayong mamaya, may pangkain tayo dyan. Di ba? May pambigay tayo dyan. Ayan. Hindi na gumalaw. No? Kaya yun po yung sinasabi natin. Nasaan na tayo? Dyan sa International Airport. Magising tayo sa katotohanan. Lahat po ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Ngayon, 2016, gumising naman po kayo. Lahat naman po ng mga may problema. Lahat ng mga dumaraing sa inyo. Lahat ng dapat ninyong bigyan ng aksyon, aksyonan nyo naman po. Para na sa ganon. Etong 2016 natin, sabi nga monkey business, ang dami. No? Sabi, ano tayo ngayon? Monkey? Yung mga pinanganak ng monkey, yun yung mga maswerte. No? Kaya sa airport, monkey business ang nangyayari dyan. Kaya tayo ay may pakipindot mo nga ito, ayaw nang gumalaw yung picture ko. Kaya yaan yung sinasabi natin na kailangan maging tayo man ay maliliit na tao, kailangan malakas naman po tayo sumigaw para hindi tayo maliitin nila. Maliit ka nga, malaki naman ang sigaw mo. Malaki kung saan nga makakarating. Kailangan marunong ka, may dunong ka. Ang importante, maisigaw mo na yung mga taong yan ay hindi dapat pagkatiwalaan sapagkat sila na mismo mga opisyal ng ating pamahalaan ay wala pong magawa doon sa mga anomalyan nangyayari sa airport at sa ibang bansa. Di ba? Makikita niyo po. Kaya nga tayo
At sabi nga natin kailangan bago tayo umalis, kumpleto tayo sa lahat ng ating dokumento. O, di ba? Kasi pag nandoon ka na, hindi mo na alam kung ano mangyayari sa iyo. Ay ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa, parang hula yan Hula ko, maganda ang aking pupuntahan. Hula ko, yayaman ako. Hula ko, mabait ang amo ko. O, parang hula po yan. At hindi ka nakakatiyak na yung iyon dadatnan sa ibang bansa kung hindi ka kompleto at hindi ka nag-aral, no? Nang kung ano ang gagawin mo sa bansa na yan, na iyong pupuntahan, aba, ay kawawa ka. Magiging mangmang ka. Kaya dapat, ang lahat po ng mga tutungo sa ibang bansa, dapat sumusunod sa lahat ng patakaran. At dapat alamin ang lahat ng patakaran sa bawat bansa, kung anong salita, anong gusto, ano dapat ang kasuotan. Diba? Ganyan po dapat ang ating ginagawa. Diba? Ang ating kontrata dito minsan pagka umalis na tayo, binabago nila. Kaya kailangan pag dito pumirma tayo, pa-xerox natin. Ipadala agad natin doon sa ating magulang. At huwag tayo pumayag na wala po tayong kopya dito. Para kung mayroon man na hindi ka nais-nais na mangyayari sa doon sa ibang bansa, ay alam mo kung ano ang iyong gagawin at alam agad ng magulang mo o asawa mo o kapatid mo, kaibigan mo, kung sino ang hahabulin nila. O, di ba? Agad-agad malalaman nila. Kaya pagdating mo pa lamang doon, dito ako sa ganito, i-text mo agad sa magulang mo, sa kaibigan mo. Nandito ako, anong pangalan ng amo mo? Ganon. Nandito ako sa street ng ganito. Di ba? Para sigurado na alam nila kung nasaan ka. Kung ano ang trabaho mo. Hindi porke domestic helper ka, hindi mo naaalamin kung ano ang dapat mong ginagawa. Domestic helper ka na nga, pagkatapos hindi mo naman alam kung anong gagawin mo. Hindi naman pwedeng pagka domestic helper ka, magugas ka na lang ng plato, maglaba, maglinis. Di ba? Yung iba nga, tiga-alaga pa ng bata. Iba yata yung babysitter kaysa doon sa domestic helper, parehas lang. Kaya yun ang natin. Kaya dapat alamin po natin, no? Yung mga nangyayari sa ating sa ating pinupuntahan sa ibang bansa. Kasi iba't iba ang bansa na pinupuntahan ninyo. May Hong Kong. Kung sa Korea, Japan, Italy, Germany. Yan po yung may kanya-kanyang sweldo. Ano ba ang pinakamataas na pounds, no? Yung dollar sa ibang bansa ba pagka pounds doble, no? Mas mataas pa sa US. Palibasa tayo hindi pa tayo nakaka-abroad, no? Kaya hindi pa natin na nakikita natin yung mga iba't ibang pera, pero yung mahawakan mismo natin, yung mga dolyaris na yan, hindi pa natin nagagawa yan. Siguro, pag mayroong tumama na tayo doon sa loto, baka sakali makahawak tayo ng dolyares. No? Pero hanggang sa kasalukuyan, yung ating tinatalakay ay dapat ganon. No? Sabi nga lagi kang handa sa lahat ng mangyayari sa iyong buhay. No? Biruin mo, pupunta ka sa ibang bansa, yung mga mahal mo sa buhay dito, iiwanan mo,
para lang mabigyan mo ng magandang bukas. Pero ang totoo, no, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa iyo sa ibang bansa. May mga teacher, may mga doktor, nagbebenta ng mga lupa, ari-arian nila sa probinsya para lang makapag-abroad. Tayo naman po, sa bagay, parang dito yan sa atin sa Pilipinas. Ang ating iba't iba ang ugali ng tao. Hindi pare-parehas eh. Meron ka mapupuntahan doon sa ibang bansa, napakabait, no? Sasabihin mo, super bait ang aking amo. Pero pagdating naman yung kaibigan mo, nako, tong amo ko, walang kakwenta-kwenta. Oh, di ba? Pero kahit na walang kakwenta-kwenta, basta pinasisweldo ka ng tama, hindi ka sinasaktan, at binibigay sa iyo yung sweldo mo, aba, pasalamat ka. No? Ganyan lang po ang pinakamaganda. Yung makuha mo, yung ninanais mo sa ibang bansa, kaya nga tayo, sabi nga natin, sana lahat ng mag-a-abroad, galing dito sa Pilipinas, sana yumaman po kayo. Sana maging maganda ang buhay ninyo. Sana mabigyan ng napakagandang bukas ang inyong mga iniiwanan dito sa Pilipinas. Ami, pakiayos mo nga, ayaw nang gumalaw. At yan yung ating ang gusto po natin, yung magandang kinabukasan ng mga OFW, kaya natin gustong matulungan sila, no? Kaya nga sabi ko doon sa mga OFW pagka umaalis sila no? Lagi nilang aalamin yung mga hotline number ng dito sa Pilipinas, number ng kanyang kamag-anak, number ng kanyang para nang sa ganon ma-update nila, no? Para nang sa ganon lahat ng mga nangyayari sa kanila doon sa ibang bansa ay malaman po nila at ma-text nila sa kanilang mga kaibigan, nanay, kapatid, no? At doon sa mga mahal nila sa buhay. Para na sa ganon, alam ng kanilang mga kapitbahay o ng kanilang magulang kung ano ang nangyayari sa kanila. Di ba? Yan po ang isa sa napakahalaga na dapat ay malaman po agad ng mga pupunta sa abroad, no? Na makikipagsapalaran. Sana lahat yung pupuntahan maganda ang kanilang daratnan. Kaya parang parang yung pagpunta natin sa iba't ibang lugar dito sa Maynila, sa Parañaque, sa Quezon City, no? Ganun ang nangyayari. Ang isa sa pinakamaganda, kung ikaw ay mag-a-abroad, dapat kompleto ka sa panlaban. Pag nandorong ka na, tago mo yung cellphone mo at para pag talagang kailangan ay, di ba, meron kang matatawagan. Hindi yung hindi mo alam kung paano kung gagawin mo. Meron na magugulat na lang yung kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas nalaglag na lang, no? Doon sa itaas ng building. Magugulat ka naman talaga. Bakit malalaglag yung isang tao? 'Di ba? Pagkatapos makikita mo panay pasa ang katawan. Samantalang hindi naman siya nagpapatihulog. 'Di ba? Pagdating doon sa nasabing natin sa mga nag-iimbestiga, sasabihin, nako, nahulog pati amo mo hindi na tuloy alam. Sasabihin i-deny na nila na inihulog nila yung tao. Di ba? Kaya kagaya nung iba na nabitay,
napugutan ng ulo. Yung pala, mayroon ng ibinayad doon sa tao. Ha? Ano ba tawag doon sa nakasakit o nakapatay ay may binabayaran sa ibang bansa yung grace money. Blood money ba? Blood money, sir? Blood money. O kagaya nung hinahabol nung isang pamilya, ay bayad naman sila. Yung blood money na ibigay na nila. Pagtapos nung tinatanong nga, ay sabi, ibabalik na lang dahil napugutan eh. Yung kawawang OFW, nagbigay na ng blood money, pero pagdating doon sa nasabing ay hindi po natulungan. No? Marami, sana yung ating embassy rito ay magkaroon ng magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. No? Dapat mabilis tayo makakuha ng mga impormasyon. Dapat mayroon tayo mga pinakakawalan tao sa iba't ibang lugar ng ating bansa. No? Hindi man dito sa ibang bansa, dapat hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 10 ang ating mga nagmamasid at nagmo-monitor sa ating mga kababayang Pilipina. Nangyayari, 10 taon na nakakulong. Kung kailan bibitayin, tsaka pa malalaman ng kanyang mga anak, magulang, asawa, kaibigan, na ito palang taong to, kaya hindi na nakakapagpadala dahil nakakulong na sa ibang bansa. Wala po ba tayong ganon? Dapat magkaroon man lang tayong nagmo-monitor sa iba't ibang kulungan ng ating bansa. Para na sa ganun ay nalalaman natin na may mga Pilipina na nakakulong. Hindi baliktad po ang ating mga embahada dito sa ating bansa. Parang napakahirap nilang matunton ang ating mga kababayan. Hindi nila nalalaman kung hindi manggagaling pa sa mga media o kaya matatanggap ng mga reporter na humihingi ng tulong yung ating mga kababayan sa ibang bansa na kung pwede tulungan sila na makaalis doon sa sinasabi nilang mga amo nila. Nananakit, nanggagahasa, nambubugbog. At kung di sila makakaalis doon, sila pa kakasuhan. Di ba? Ganun kahirap. Dapat ang ating mga embassy mabilis sa balita. Parang action balita. Di ba? Pag pumunta ka sa ibang bansa, dapat etong ating embassy rito sa Pilipinas, ang ating foreign affairs, dapat lahat ng kulungan sa ibang bansa, dapat dinadalaw na nila yan. O dito ba may mga Pilipino nakakulong? Ano-anong mga kaso? O di ba? Kung hindi pa mga presidente ng iba't ibang bansa, ng nasabing samahan sa ibang bansa ang magpaparating sa mga reporter dito sa Pilipinas, walang mangyayari. Hindi matutunton. Kundi pa nangyayari, bibitayin na lang, tsaka pa malalaman ng ating foreign affairs dito sa Maynila. Di ba kawawa? Samantalang, yung mga tiga ibang bansa, pagka nagkakaso dito sa Pilipinas, agad-agad idinideport. Kahit na murder ang kaso, dinideport. Bakit doon sa ibang bansa hindi magawa na i-deport dito? Nagkaroon ng pagkakasala, nakapatay, nakagawa ng hindi tama, agad i-deport dito sa Pilipinas. Bakit dito sa Pilipinas pagka nagkasala, rape, murder, drug lord, gambling lord, anuman lord na yan,
agad-agad idinideport ng mga Pilipino opisyal. Pero sa ibang bansa, hindi natin kayang gawin na agad-agad pagka nagkaroon ng problema ang isang Pilipino o Pilipina na ating mga kababayan ay pa-deport. Diba? Dapat ganyan ang kontrata eh. Nangyayari, binebebe natin ang lahat ng mga foreigner na dumadalaw sa atin dito. Dadalawang minuto na lamang po tayo, no? At patras na po tayo ng patras sa ating programa. At siyempre maraming salamat doon sa lahat po na nakikinig at sa lahat po ng binabati natin ng Happy New Year at Happy Three Kings, no? Yung mga magagaling ng mga opisyal, si Colonel Ariel Andrade, si Colonel Piñon, Major Mangone, Kapitan Balubal, at saka Medina. No? Yan po yung mga kandidato sa ating programa ngayong 2016. No? Maraming salamat. Abangan nyo po ako sa susunod na Martes at Merkules, alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Magandang hapon po sa inyo. Bye-bye!